Mga kabayan, totoo kaya na magbibigay ng retired Jangbogok-class KSS-1 submarine ang South Korea sa Pilipinas? Alam nyo naman na kasama talaga ang submarino sa modernization ng Pilipinas. Kaya kahit may kakulangan sa budget, gumagawa pa rin ng paraan ng Pilipinas para magkaroon nito. Malaking tulong kasi ang submarino lalo na sa pagbabantay ng kalaliman ng karagatan ng Pilipinas. Kaya kung may pagkakataon, sinasabak nila ang submarine team ng Philippine Navy para magkaroon ng exposure, at makakuha ng experience sa iba't ibang uri ng submarino. Dati na rin sila nag-training sa France at Canada, tapos may plano din sila na mag-training sa Germany at Italy. Kahit sila ay nakapag-training na, hindi pa rin sapat iyon, lalo na kung ibang klase naman na submarino ang kanilang i-operate. Kailangan pa nila ng karagdagang kaalaman sa pag-maintenance at pag-aayos, para mapanatili nila ang operasyon ng isang submarino. Dahil sa plano ng Pilipinas na bibili ng submarino, maraming bansa na ang nag-offer ng kanilang mga submarino. Isa na dyan ay ang South Korea, kung saan ino-offer nila ang kanilang KSS-3 Dosan and Changho-class submarines, kung saan mayroon itong advanced sonar, advanced din ang combat management systems, at gumagamit ito ng lithium-ion batteries, para mapahaba pa ang kanyang underwater endurance. Para ma-attract ang Pilipinas sa offer, sinama nila sa package ang paglipat ng kanilang retiradong Jangbogo submarine, pag ito ang pinili ng Pilipinas. Kaya kung bibili ang Pilipinas ng submarine sa South Korea, ipapadala nila ang kanilang naka-retired na Jangbogo submarine, upang magamit bilang pang-training sa mga tauhan ng Philippine Navy, para lalong maasa ang kanilang kaalaman at magkaroon ng sapat na experience sa paggamit ng submarino. Habang naghihintay sa pinagawang bago at moderno na submarino na mula sa South Korea. Kaya kung may dumating na Jangbogo-class na submarino mula sa South Korea, malaki ang chance na bumili na ang Pilipinas ng bagong submarino. Kahit second-hand ang Jangbogo-class na submarino, malaking tulong pa rin ito para sa training ng mga tauhan ng Philippine Navy, habang nagpapatrolya sa katubigan ng Pilipinas. Kahit 34 years na ang submarinong ito, pwede pa rin ito gamitin sa combat mission. Para may idea kayo, aalamin natin ang kanyang katangian. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Jangbogo-class submarine ay may displacement na 1,200 to 1,400 tons. Ito ay may haba na 56 meters. May beam na 6.3 meters, at draft na 5.5 meters. Mayroon itong 4 na diesel engines, na MTU Type 8 V396. At may speed na 11 knots para sa surface, at 21.5 knots naman pag sa submerged operation. Ito ay may endurance na 50 days, at may test depth na 500 meters. Mayroon itong 8 torpedo tubes na may 14 surface and underwater target torpedoes. Mayroon din itong sub-harpoon anti-ship missiles at 28 mines, kung saan nakalagay ito sa kanyang torpedo tubes. Kaya malakas din ang submarinong ito. Kaya na nito bantayan at depensahan ang katubigan ng Pilipinas. Kasama sa offer package ay ang construction ng dedicated submarine base, establishment ng maintenance at repair facilities, extensive crew training, at technology transfer. Sa ganda ng offer, at bansang South Korea pa, kung saan ang bansang ito ay madaling kausap pagdating sa bayaran, malaki ang chance na ito ang bibilhin na submarino ng Pilipinas. Pag ito ang binili ng Pilipinas, makakayanan na nila gumawa ng submarino, dahil sa technology transfer. Ang total estimated cost para sa comprehensive package ay nasa pagitan ng 1.3 billion at 1.9 billion US dollars. Sana matuloy na ang pagbili ng submarino, para magamit kaagad. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.